Lunchtime. Sige, ang baon ko today is beef steak. Niluto ko to kagabi. So, inaantay ko pa yung kasama ko. Pero habang inaantay ko siya, ang hirap kasing kumain mag-isa. Mag-isa ka na nga lang dito sa abroad. Mag-isa ka pang kumain. Napakalungkot, no? Pero yun yung reality dito. So, kailangan, pag nag-abroad ka, baon mo ang tibay ng loob. Tsaka, lakas ng loob. Anyway, sa unang review ko dati, na-discuss ko na or na-explain ko doon kung bakit ako nag-abroad. Bakit ako nag-abroad? Dahil napangarap ko. Nung bata pa lang ako, pangarap ko na talaga. So, nandito na ako sa Dubai. Ngayon naman, i-discuss ko kung ano yung mga ginawa ko ng mga first days ko sa Dubai. 3 weeks kasi ako dito naglagay. At yun yung 3 weeks na... Yung 3 weeks na yun, nilaan ko para sa Dubai. Meron kasi akong 1 month vacation dati na approved ng company ko. Yung 1 week doon, nilaan ko sa Hong Kong. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy sa Hong Kong dahil ang ini-aim ko talaga or yung pinaghandaan ko is sa Dubai. Ano ba yung mga kailangan kong i-prepare? Ano ba yung mga prepare kong mga documents nung nag-Dubai ako? Yun lang naman yung mga inasikaso ko. Kasi going to Hong Kong, madali lang. Walang masyadong katanong-tanong sa immigration kasi mag-tour ka lang. As long as you provide yung employment certificate mo, IDs, mga ganyan, na mag-tour ka lang. Tsaka yung bank statement, credit cards, gano'n. Ganun yung mga niready ko dati. Pero ganun din yung prepare ko when going to Dubai. Pocket money, tsaka allowance para masuportahan mo yung sarili mo pag nasa ibang bansa ka. Hindi lang sa Dubai, kundi kahit sa anong lugar. Dapat meron kang pera. Huwag kang pupuntang ni 5 wala. Ayan, akala ko parating na siya. Ayan, nung niready ko yung mga things ko papuntang Dubai, ang mga nilagay ko sa luggage ko is yung visa. Siyempre, una yan. Kasi prior to travel, dapat may visa ka. Bago ka nga pala bumili ng ticket mo, dapat may visa ka. Para, alam mo yon kasi 1 month validity yung visa. So, dapat pasok ka. Tama ba? Parang hindi. May, i-verify ko. I-double check ko yan. Pero dapat, bago ka nga bumili ng ticket, dapat may approved visa ka muna para hindi naman sayang yung ticket mo. So, ang ticket na dapat mong bilhin is 2-way. Pero, may mga matatalino talagang agency na kung ang purpose mo ay magstay ka dito sa Dubai, 1 way lang yung babayaran mo kasama na doon yung dummy ticket. Pero sa akin, feeling ko, dummy ticket din. Hindi, 2-way siya. Ang cost niya noon is around 2,500 including visa na yata. I-check ko, papakita ko dito yung price ng ayun, tapos na akong kumain. And my friend is still eating. Ayan, punas-punas muna. And break time namin kasi, 1 hour. Tapos yun, pag nandito ka, dapat hindi nila bina-validate kung ano yung tinapos mo, yung mga ganon. So, kung goal mo naman magtrabaho dito, hindi talaga nila bina-validate, graduate siya ng ganito, ano yung tapos na high school graduate, pwede ka na magtrabaho. Yung ang iba dito, parang hindi sila graduate. Pero, mas malakas pa rin yung dating or mas angat ka pa rin sa iba kung meron kang bachelor degree or meron kang mga papers or documentation proving na nakatapos ka. Ganon. Basta dalhin mo na lang yung mga documents yun. Importante yun. Tsaka dapat authenticated siya, sabi ko nga. Tapos na ganyan, ano pa ba yung mga prepare ko? Yun lang naman, yung mga bagay-bagay na yun, tsaka lakas ng loob. Lalo na pag mga unang sabak nyo, unang labas nyo ng bansa, dapat maging matatag kayo. Huwag kayong iiyak, huwag kayong matakot, huwag kayong pangunahan ng takot. Dapat isipin nyo na kaya nyo yan. Kayo lang mag-isa, huwag kayong umasa sa iba. Matuto kayong maging independent. Pero, bago ka nga pala pumunta sa kahit saan na gusto mong puntahan, dapat mag-research ka naman. Tignan mo kung ano yung mga kailangan, ano yung mga rules, ano yung dapat suotin, ano yung mga dapat bawal, ano yung dapat dalhin. Ako nga, sabi ko, pupunta ako dun. Nagbasa-basa na ako, bawal daw pala yung maiksi, yung nakikita yung kaliwa mo, yung mga ganyan, backpack short. Tapos dapat daw, bawal magdala ng mga cross, yung mga ganyan. Bawal kang mag-backpack short sa labas, bawal nakikita yung kaliwa mo. Dapat covered ka, kasi nga Muslim country yun. Yun yung mga, kaya dinala ko, iniwan ko yung mga damit ko dati dyan sa Pinas, na mamaiksi. Na galing naman ako manamit dati, maiksi, pero dito, natuto akong mag-leggings, mag-pants, mag-ganito, mag-ganyan. Pero pagdating ko dito, yung kaibigan ko nag-assist sa akin or nag-alaga sa akin,
My God, sabi niya sa akin, sexy dress yung mga ginagamit niya. Tapos ang iksi ng mga suot niya. Sabi ko tuloy sa kanya, ay, akala ko ganito yung mga isusuot. Hindi, friend. Kaya ay nun, ang dala ko lang, isang backpack, tsaka isang maliit na maleta. Yun lang yung dala ko. Kasi akala ko nga, hindi naman ako magtatagal dito. Pero the good thing is, marami din murang bilihin dito. Hindi ko na maalala kung magkano yung cash ko. Sabi ko dati 50,000 in peso yun. Pero, kinonvert ko yata siya in dollar or pinalit ko yata siya. Basta ang kaubuuan nun, conversion sa peso is 50,000. Yung 50,000 na yun, pinagkasya ko siya sa aking mga babayarin. Una, dapat pag pumunta ka dito, una mong gagawin, pagkalapag mo, bibili ka ng SIM card at saka maliit na cellphone. Mura kasi yung cellphone nila. Ang binili ko ng dati keypad phone na very cheap lang. Parang mga siguro price niya lang sa atin is 500. Yun yung 500 pesos, parang 39 dirhams dito na phone. Keypad phone. Yun yung ginamit ko. Bumili ako ng SIM card. Ang kailangan mong i-provide pag bibili ka ng SIM card is visa, copy, tsaka passport. Para yun, gagamitin mo na pang-contact or ibibigay mong contact details mo sa resume mo or kahit sino. Yung kailangan mong gamitin. Yung sa akin nga, since day 1 ng dating ko, tsaka hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Prepaid card ko yun. So, dalawa yung SIM card ko dito. Dalawa lang din yata yung telecom nila dito, Du at saka Etisalat. So, Etisalat yun. So, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Tapos, nung nagkaroon na tayo ng trabaho, kumuha na ako ng plan. Yun yung ginagamit ko namang Du. Yun naman yung pinagtatawag ko sa Pilipinas, saka yun yung ginagamit kong data. So, yun. Aside from that, nagkaroon ka dapat ng null card. Yung null card na yun, yun yung parang ticket sa train, ticket sa bus, na pwede mong loadan. Meron din silang mga plan-plan dyan. Pero sa akin, di naman ako masyadong nagko-commute through train tsaka bus. Thankfully, meron kaming sariling service. So, pero dati, nung mga una ko, yun, dapat may null card ako. Kinakaragahan ko yan. Weekly. Ang maximum kasi na, ang minimum dapat na laman ng card mo is 750 dirhams. Yun dapat ng minimum na laman ng card mo para makapunta ka sa lahat. Yun na, minimum balance yun. Tsaka kahit saan makakapunta ka na. Yun din yung 7.5 din yung maximum na na sinisingil sa'yo kahit saan ka pumunta. End-to-end point na yun. Pero dapat yun yung laman ng card mo bago ka makasakay. Kasi true tap lang siya. Tap, tap, tap. Pero ingat lang pag meron kang ganun. Dapat laging may laman ang card mo dahil kung wala, penalty. Nakakatakot yan. May penalty, kakaroon ka pa ng record. Tsaka gara dito kasi sa mga metro at bus, bawal mumuya, bawal ng bubble gum. Hindi katulad sa atin na everywhere, pag ganyan mo, oh, madikit, may bubble gum pala. Bawal yon kasi makikita sa CCTV, paglapag mo or pagbabang mo sa station na bababaan mo, may pulis na. So careful dito. Bawal kumain sa loob, bawal magdala ng food. Pag gutom ka, kumain ka muna sa store, standby ka doon ka kakain. Ayun. Then, meron na tayong SIM card, meron na tayong NOR card. Siyempre wala ka pang Emirates ID kasi tsaka ka lang naman bibigyan ng ganun pag ano ka na dito, residence ka na. Ayun. So, dala-dala ko lagi ang aking passport tsaka visa pag nag-iikot-ikot ako. At saka sabi ko nga dati, dapat mong alalahanin kung nasang station ka ng metro. Kasi hanapin mo yun, hindi ka na mawawala. Kahit saan ka man pumunta dito, basta alam mo yung destinasyon ng metro, kung alam mo yung location ng metro, hindi ka mawawala. Tsaka, dapat din, meron kang naka-ready na CV. Pero dito ka mag-print. Kasi nga, or kung balak mo nga magtrabaho dito, nasa Pilipinas ka pa, i-edit mo na yung CV mo dyan. Tapos, yung location ng titirhan mo, tamin mo na kung may kakilala ka dito. Para doon, i-edit mo na, i-print mo na dyan. Ang mahal kasi dito ng isang page. Kung sa atin, 50 piso lang isang page. Dito si Sinde, parang nagkakosya ng 13 pesos per page. O, bongga, ang lola mo dati. Una, nagpo-photocopy ako ng 10 pieces, ganyan. Kaya minaliit ko. Kinostomize ko talaga yung aking CV. Imbes na 3 pages, 4 pages, ginawa kong 2 page lang. Tapos, buti na lang kaibigan ko nag-work siya sa office. So, sabi niya sa akin, printan na lang kita. O, thankful ako, nakasave ako doon. Pero, good thing na mag-print na lang kayo dyan sa Pilipinas ng maraming, yun nga lang yung contact mo, no? Yung number, yun ang problema. So, dito pa rin ikaw mag-print. So, yun, paano ba ako yun na naman yung mga kailangan mong gawin. Tsaka syempre, ready ka financially kasi nga bayad ng bahay dito. Nag-range siya ng iba't ibang klase kasi ng bahay dito. May bed space, may partition, may room. Iba-iba yung bayad dyan. Ako noon, nag-bed space lang ako kasi mag-isa lang ako tsaka wala pa ako masyadong gamit. Parang ang bayad dati, 600 to 650. Tapos, iba pa yung sa DEWA. Yung DEWA dito, yung electricity. Tapos sa wifi, iba din. So, mag-range siguro 750. All in na yun.
So, 750 para mga 10,500 yan sa atin. 1 month stay mo. Ganon, tsaka yung transportation noon. Siyempre, wala pa tayong trabaho, so kailangan mo mag-shell out ng money. Naubusan din naman ako noon sa 50 ko kasi nag-renew ako ng visa. Hindi kasi umabol yung working visa ko dun sa 1 month na tourist visa ko. Parang nagpang-abot sila. Imbis na hindi umabot, parang ano ba tawag doon? Mag-e-end na yung validity ng visa ko, hindi pa nabibigay yung yung employment visa. So, kailangan ko mag-extend sa sarili kong packet. Tsaka kailangan ko lumpas ng ibang bansa. Yung exit pa, sabi nila, mag-exit daw ako. Kaya pumunta ako ng Oman. Doon ako nagastusan. Kasi, through bus lang naman, mas cheaper siya dati. Pag mag-exit ka, through bus, compare sa airport to airport. A to A yung tawag nila. Pero grinab ko yung bus. Ganon. Ibang kwento din yung ikukwento ko doon. So, dapat, pag pumunta ka dito, meron kang SIM card, meron kang NOL card, meron kang cellphone, meron kang pambayad ng bahay. Yun lang naman yung importante dito. Tsaka, konting pera. Kasi yung pera, kikitain mo pag nakahanap ka ng trabaho eh. Medyo mahirap maghanap, pero kung matyaga ka, makakahanap ka ng maganda, makakatsyempo ka. Okay lang din. Ang lakas nga ng loob ko, hindi ako natakot eh. Mag-isa lang ako, first time ko. Hindi ako natakot. Araw-araw ako namamasyal dati, tumitingin-tingin, naggaganon. Pero hindi pa ako nag-a-apply. Pero naghahanap-hanap na ako sa online. Para sa akin, mas maganda pag walk-in. Pag online, wala. Ang tagal na Ang tagal. Walk-in ako. Talaga nag-walk-in ako. Referral, ganyan. Pero sarili kong sikap to. Kaya wala akong utang na loob sa kahit kanino dahil sariling sikap ko. Hindi ako nagpa-refer, hindi ako nagmakaawa. Wala akong kakilala, ganyan. Sariling sikap talaga. Dapat madiskarte ka. Huwag kang give up. Laban lang. Sa mga susunod ko na sa mga susunod ikwento ko naman kung paano yung araw-araw kong ginagawa para makasurvive. Yun lang. Thank you. Mama chup chup. Mabuhay ang Pinay.